Pilipinas, magandang umaga po sa inyo lahat. 5 ng Desyembre, bago ho tayo mag-imbestigahan dito sa mga sumbong na mga inilalapit po sa atin, gusto po namin sanang kilalanin nyo mga public service partner ho namin dahil kami po ay hindi gumagamit ng pondo ng gobyerno, NGO, non-government organization po ang hashtag Ipabitag Mo. Kilalanin po ito mga partners in public service. Sino sila? Ito po sila. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag Ipabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa Max Mango, libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng Bitag si Mr. Chito Chavez ng Dinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Dinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Sa mga lumalapit po sa amin para magsumbong dito sa mga biktima ng pang-aabuso, panloloko at yung mga pinababayaan po ng mga may tungkulin na sila po dapat ay naninilbihan pero hindi ginagawa ang tamang serbisyo, huwag huwag katuwiling ipabitag niyo po. Ito pong aming opisina bukas po alas 8 ng umaga hanggang alas 2 lang ng hapon. Matatagpuan po kami sa Rich Hall Center, Timog Avenue. Yan po, Quezon City. And agahan nyo lang po yung mga malalayang probinsya, sabihin nyo agad na kayo'y galing pa sa malalayang probinsya, bibigyan po namin kayo ng prioridad para maasikaso agad mga bossing. So, anumang reklamo, sumbong, inuusisan po namin, nag-iimbestiga po kami bago po kami kikilos. 2 panig po ang pinakikinggan po natin dito. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo, may tatak, bitag, tatak, Ben Tulfo. Ako po, si Ben Tulfo. Ito po ang tatak, hashtag Ipabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Singaporean taxi driver gustong ipabitag ang Pinay na pinautang at tinulungan niya. Babaeng nakainom, nakabundol, biktima na comatose, pangakong tulong hindi tinupad. Pinay na mahilig sa K-pop na in love sa isang Koreano. Package na pinadala ng BF, binayaran niya ng higit 60,000 pesos. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Ito pong sumbong inilapit po sa atin isang Singaporean taxi driver na sa bansa po natin ngayon. Gusto niyang ipabitag itong Pinay na pinautang at tinulungan niya. Hindi inakala nitong Singaporean national na si Simon na lilipad siya sa Pilipinas para lang hanapin ang isang Pinay na nakilala niya sa Singapore. Nagkakilala daw sila ng Pinay na si Ruth Ann, sa Singapore matapos siyang iligtas sa isang aksidente. Subalit, ang kanilang magandang pagkakaibigan ay naging masalimuot na problema. Ano kaya to? Panay raw kasi ang panghihiram ng pera nitong si Ruth Ann dahil palaging na-ospital ang mga anak nito, as usual. Ang perang pinadala ni Simon umabot na higit, ito'y 2 milyong piso. Wow! Detalye ng sumbong, panoorin. Ako po ang anak ng kaibigan ni Uncle Simon na dumulog dito sa hashtag Pabitag Mo ni Sir Ben Tulfo para humingi ng tulong para mahuli itong nanloko kay Uncle Simon na Singaporean. Nung time na nakilala nila is yun yung nadapa siya na fall tapos ang tumulong itong si Ruth Ann. That time kasama niya yung asawa ni Uncle Simon. So nabaitan sila dito kay Ruth Ann hanggang sa nakuha daw yung loob. Nagsimula to yung sa unang pagpapahiram ni Uncle, yung na-hospital daw yung nanay niya. Then yung second time, yung daughter naman na na coma. Hanggang sa sumunod-sunod na yung mga iba-ibang na dahilan. Sir Ben can help me to solve this problem. Please. I'm far away from Singapore to Philippines because of this girl. And hope all Filipinos don't get scammed by this girl.
Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Makakasama natin ngayon si tunghong Singaporean si Simon at kasama naman niya ang kanyang family friend na si Pinky. Magandang umaga sa inyo. Good morning to you. Good morning to you, sir. Okay. Good morning, sir. So, okay, you don't speak Tagalog. I don't speak Tagalog. I only speak simple English because I know primary school. All right, Some you just local English. Okay. So, sige, magtsatsaga po tayo. Tai Beng Wang Simon, 70 years old. Singaporean national, kasama natin. At si Pinky naman, family friend ni Simon. Si Simon isa po siyang taxi driver sa Singapore. May asawa at 2 anak. Taong 2021, nakilala ni Simon ang isang Pinay na si Ruth Ann sa Singapore. Habang nasa mall, si Simon ay muntik na itong matumba. Si Ruth Ann daw umalalay at tumulong sa kanya. Dahil sa pagtulong, nagpalitan ng number sila, Simon and Ruth. Dito, nagsimulang tawagan at hinga ng tulong ni Ruth and si Simon. Unang tawag daw ni Ruth Ann kay Simon ay umiiyak. Ito ay nasabi na sa ospital daw ang kanyang anak na comatose. Kailangan daw ni Ruth Ann ng pera agad. Nagpadala, ito naman ay pinautang ni Simon ng 20,000 pesos. Hanggang sa naging madalas ng pag-utang ni Ruth, ang pera kay Simon na umabot na halagang 2 million pesos. 2 milyong piso na. Nang sinisingil na ni Simon si Ruth Ann ay marami raw itong dahilan. Gumamit pa raw ng peking cheque si Ruth Ann at pinadala kay Simon. Naubos na ni Simon ang kanyang retirement money at hinahabol na niya ngayon siya ng mga loan shark sa Singapore. Kaya nandito na ngayon si Simon kasama natin. At si Ruth Ann ay hindi natin makita pero susubukan natin baka naman siya naman nanunood sa atin. Simon. Si Ruth Ann, ayan po, manahan, narareklamong dati daw OFW na nakilala ni Simon. Okay, diretso tayo rito. Simon, what Yes. can I do to help you? Well, I tried to need sir to help me to recover this amount. To recover the amount. Okay. Second, I would like to stop this girl to scamming other Filipino. Okay. Third, now this law end spoil your countrymen going overseas for working. All right. Mhm. Third, because he imposed that BPI, Central Bank, PNB, Western Union, and the lawyer that will be spoil your country economy. Okay. I hope you can help me or the government authorized can help me. Okay. Since I come here, only I have to depend on your Philippine law, how to claim back my money. Okay. Sige, okay. Ang gusto lang po ay mabawi daw ang kanyang pera at pumunta ng Singapore dito sa Pilipinas para lang hanapin itong si Ruth Ann at nang sa gayon ay makuha rin yung perang hiningi sa kanya. Ngayon ay kasama naman natin ngayon dito ay si Pinky. Pinky naman, ano? Okay, let me talk to Pinky. Pinky, kaano niyo si Simon? Paano niyong nakilala at dinala mo rito sa amin at sino nagsabi sa kanya? Dinala niya ba to para inaasahan na makakatulong kami? Is that, yun ba? Tumawag po yung mother ko, sabi, Pinky, may pupunta dyan na kaibigan namin ni Papa mo dito sa Singapore. Meron siya hinahunting dyan na Filipina na nagloko sa kanya. So, baka matulungan natin, ay ilapit natin kasi makakatulong sa kanya. So, una pong naisip, Alright. kayo Sige. po. Tatanong ko lang, parang medyo nakikinig siya sa atin. Paano niyo nakilala to? Kasama niya yung kanyang misis nung muntik siyang himatayin sa mall. Base sa kwento niya, nasa Hawker Center sila, yung kainan po sa Singapore yon. Anong Ang center? tawag po nila doon is Hawker Center. Hawker? Hawker, yeah. Okay, Para- hawker. Okay, so yeah, mga... kainan po yun, kainan. mga puro Okay. kainan. So, simula nung makilala siya, anong nagkapalitan sila ng phone number? I think Yun ang so po. sinasabi I niya. think so, Okay, yun good. po. Yes. You exchange phone number? Phone with- number, yes. I buy her a drink. And you bought her drink. Okay, so after that, you became friends. Yes. Okay. How long have since did you have ever time having a date with her or maybe a lunch or dinner maybe or No. snack? I only, for this 1 year, the most I see him
less than 8 times. 8 times. Less Yeah, than 8 most times. of the time she is asking for money, Okay. cash money. Did you have any time to go out, and then did you have any date or anything like that? Totally no. Totally no. Okay. So, tatanong mo nga tinatanong ko lang sa kanya, paano nakilala to? Parang nagtiwala agad siya, Singaporean. Alam mo mga Singaporean, normally, paladuda yan eh. Di mo basta-basta na isahan. Especially, retirement money ang ginamit niya. At naubos dahil nandito kay Ruth Ann. Mhm. Ang sinasabi po niya is naawa daw dun sa anak nung nagpadala ng mga pictures na nasa ICU yung anak ni Ruth Ann. Alright. So, out of pity. Okay, compassion. Compassion. Okay. Ikaw ba'y naniniwala rito or ito man ay parang racket ng mga ibang Pilipina natin? Sigurado ka ba na itong si Ruth Ann na binigay niyang picture na ngayon, hinahanap niya, ito lang OFW or pumupunta lang ng Singapore, parang tumatambay sa mga mall, na nose mo rin, may mga nakikita tayo mga tumatambay sa mall, pero hindi naman talaga mga OFW, at nakakuha sila ng mga customer doon, di kaya? Kasi based po sa kwento niya, nag-report siya sa police sa Singapore. So, nalaman nila na through MOM na nag-work naman doon yung si MOM, nag-work doon. So, saan daw nag-work? as maid daw po. Maid uncle, yeah. So, This one is maid. Sinabi niya na maid. She's a meat. Okay. Meat for the some others, not my meat. Okay, so, can I ask you, have you visited her employer maybe in the apartment or? No. Yeah. No. Yeah. So everything that she told you, you believed? I believe. Then we normally wait outside either Lucky Plaza or Gimor Market, ask for money. Okay, that's where your meeting place, and then that's where you hand over the money. Yes. Okay, And good. I send her oxygen for the kid also, for the children, for the doctor also, coma. All right. So, sinasabi niya, mga boss, siya ay naaawa, pero pag nakikita sila sa mga mall o sa mga lugar doon na kung saan, mga lugar para iabot yung pera at may oxygen daw, awa. So, ito po yung mga sinasabi, ang tawag sa kanya, uncle. Ito yung sinasabi rito. Kayo, mga boss, kung kayo nanonood, panoorin nyo lang ito, tingnan nyo na maigi, kung kayo may naamoy ba kayo na racket or modus, or the usual na makikita po natin, nakakahiya naman na sabihin ng mga Filipino or Filipina ay mandurugas. Base sa kwento niya. Pero sana kung, may number ba kayo? Do you have a number of this Ruth Ann? Or Yes. You have, I got two handphone in Singapore number and Philippines, or cannot be used, or Alright, cannot sige, get through. Sige. Tawagan nga natin to. Sige. Belen, Manahan. Susubukan lang natin mga boss, kung matatawagan natin itong number na to. Tatawagan muna natin. So kung kayo nanonood, nood lang kayo. Tignan nyo na maigi. At susubukan lang natin kasi talaga patingin nga kung may dial tone yan. Parinig muna kung pahabang... Ayan, okay. Taga saan daw to? Anong connect? Ano to? Sa Buanga? Tondo. Hello, Nanay Ruth? Hello, Nanay Ruth? Hello? Hello, Nanay Belen? Hello, Nanay Belen? Hello po. Po, Nanay Belen, pwede pong makausap si Ruth Ann? Ay, wala po. Hindi ko po alam kung nasan siya. Hindi na po siya umuwi dyan? Po? Hindi na siya umuwi dyan? Hindi na po. Um, Matagal na po. Saan po siya? Sa Singapore siya ngayon? Ay, hindi, alam ko nakauwi na siya eh. Nakauwi na. Kaibigan niya to si Raul. Po? Kaibigan niya to si Raul. Ako yung tumutulong sa kanya sa Singapore. Hindi ko po alam eh. Wala po akong alam sa mga kaibigan niya eh. Hindi niya ba sinasabi na kumusta po yung mga anak niya dyan, Ruth, na natulungan? Nagpadala po ako ng tulong kay Ruth Ann. Doon Ay, wala po akong
Yung nagkasakit yung anak niya sa ospital? Wala po alam na nagkakaroon. Yung nagpadala ako ng oxygen at saka pira, Wala po eh. Hindi ko alam eh. Paano? kumusta po yung yung tinulungan kong anak niya na ospital na coma? Okay na po? Hindi po totoo. Ah? Uy, Wala akong nakukumang anak yun. wala siyang anak na nakoma? Wala po. Nagpadala pa naman ako kasi naawa ako. Po, wala akong nakukumang anak yun. Nagpadala ako ng ng 2 milyon na. Ay, wala po akong alam doon. Hindi ko alam yun eh. Gusto ko sanang makita siya para magbisita lang. Ba't babalik agad ako Singapore? Hindi ko po alam kung nasaan siya. Pwede po ako mamanhikan? Po, Pwede ako mamanhikan? po, Mamamanhikan po ako? kanino po eh. May asawa na po ba si Ruth? Wala po, alam ko hiwalay sila. Ay, wala siya. Ako po si Simon. Simon. Simon po. Ako hindi lang Simon eh. Hindi niya ba naman nabanggit sa iyo si Simon? Na ako, Hindi po, wala nga po kung kilalang Simon. Pag paano nandito naman silod, wala namang nung... ang pangalan ko, Tai Beng Wan. Wala po. Hindi po, wala po akong naalalang ganun. Nandito ako sa Pinas ngayon para bisitahin sana siya, para magdala ng regalo. May relo, alahas, at saka pasalubong sa inyo. Ay, hindi po ako tumatanggap ng pasalubong. Kumusta naman po yung mga anak niya ngayon? Okay na ba? Kasi ako nag-aalala. Okay naman yung mga anak niya doon sa nanay, doon sa biyanan niya. Yung pong isa na nakomatos, kumusta po? Naawa ako. Wala nga po anak na nakukumatos yun. Wala po. Anak niya po yung umiiyak? Po, Anak niya po yung umiiyak? ano ko, apo ko po. Anak ng anak ko. Anak ni Mangamang. Anak ba ni yan? Ruth Ann? Hindi po. Saan ko po makita si Ruth Ann para magkwentuhan ba Wala kami? po. Hindi ko nga po alam kung nasaan siya. Hindi ko po alam. May number po kayo para Wala makita. po yung number niya. Gusto niyo po malaman ang totoo? Po, Gusto niyo malaman ang totoo? opo. Sige po, kung gustong malaman yung totoo. Gusto niyo malaman kung sino kausap niyo? Hindi ko po alam. Gusto niyo malaman, makilala? Opo, mas sino po kayo? Ako po, napakahirap sabihin kasi baka hindi kayo maniwala. Opo. Ako po si Ben Tulfo, si Bitag sa IBC TV 13 at saka sa CLTV 36. Opo. Kaya po ako tumawag dahil nandito po yung hinihingan po ng tulong nitong si Ruth Ann, si Simon, Tai Beng Wan. Tumulong po siya sa anak ninyo dahil nagpapadala po siya ng mga messages na yung may sakit daw, na comatose, makikita po yan. Hinahanap niya po si Ruth Ann. Po. Hindi ba kayo nag-aalala na parang nag-effort pumunta sa dito sa estasyon namin ngayon? At gusto sana makausap? At sabihin ko po sa inyo yung totoo, wala po akong alam dun sa ginawa ng anak ko. Okay. Pwede po, anak ko po siya, talagang hindi ko po alam, saka nasa hustong ilan na po siya. Okay. Kasi kung ako magulang, yung sinasabi niyong nakamotos na, comatose yung anak, hindi ko kayang gawin yun sa anak ko.
Nakikita ko naman po, hindi nyo kahit sino naman. Pero bakit nagawa po ni na... Hindi ko po alam, kasi nga, hindi ako nagtatanong kasi Oh, nga, sige. ayokong may malamang iba dahil mahirap. Sige, Nay. Ganito na lang, Nay. Ako'y nagpapasalamat po sa inyo dahil wala naman po kayong nagawa. Ako'y nakipag-usap. Sa una, akala ko kasi makakausap. Pasensya na po kayo. Hingi ng pamanhin kung sakaling hindi pa kilala. Kasi sinusubukan ko baka sakaling makausap si Ruth Ann. Pero Po. yung kasalanan po ng anak niya, hindi nyo kasalanan eh. Opo. Naintindihan ko po. Kung halimbawang, kung kayo na lang kung anong gawin nyo, hindi, basta kung halimbawa, kung mahuli nyo, mapakulong nyo, ipaalam nyo lang po sa akin para may alam naman po ko kung anong mangyayari sa anak ko. Pero kung Bakit po ganun ang pananalita ninyo? Hindi po maganda ang relasyon ninyo? sabi nyo, may kasalanan, Gusto niyo pong, ma'am, Nay, sandali lang, do you want to, okay, Simon, do you want to talk to the mother? Maybe in Because in Tagalog, I talk only simple English. simple English. So, sige, give me one sentence, I will translate. Okay. Can I ask her whether your granddaughter, younger one, 4 years old, still alive? Oh, tinatanong niya kung yung daw apo mo na 4 na taong, buhay pa ba yung tinulungan niya raw? Siya si Simon, nasa Singapore. buhay po yung sinasabi niya ko na kukuma to. Dahil ako hindi ko kayang gawin sa anak ko. 4 na taon po yung sinasabi. Yeah, she's alive. Then why? But the mother says she doesn't really know exactly what her daughter is saying. She probably her daughter's like she's ashamed. Yeah, I say, as a daughter, own blood, can say, now I carry the ash. Can you help me to buy, need money to send under the heavy rain? The daughter died. The ash she carry. The ashes. Yeah, the ashes of the 4 years old. Okay, nagdala raw to ng mga abo ng 4 na taong gulang na anak niya. Did she try to show you the ashes? No, only the message. The message. Nagpakita raw sa mensahe na yung kanyang 4 na taong gulang anak ay nasa urn daw ata na parang abo, yung parang cremate. I feel sad, yes. My tears also come down. Okay. I use my effort so hard. Okay. Naawa raw si Simon dahil pinakita raw sa video, picture na nasa abo na raw na parang cremate daw ata yung 4 na taon. Yun ang tinatanong niya. Kaya kung buhay, okay naman. So now, the 4-year-old is alive. Yes. So it's not really So you're true. cheating me. I mean, as the mother, own blood, how can curse your daughter dying because of Okay. money? Okay. Sinasabi niya, paano daw nagagawa ng isang ina dahil lang sa pera, pati ba naman yung anak daw, hindi nadamay. Ito naman ay tinatranslate, sinasaling ko lang sa Tagalog, Nanay Belen. Narinig niyo? Opo. Itong si Simon parang tumulong sa anak ninyo, kay Ruth, tawag dito kay Belen. Para naman, sino ba? Nalilito na ba si Belen? Si Ruth. Si Ruth. Ito yan. Lagay niyo lang picture dyan. Bakit naman kasi kung ano. So, tinasaling ko lang sa Tagalog para makaabot. Sakaling makausap niyo po siya, sabihin na lang po siguro, kasi may nagreklamo, hindi naman siguro maglalaan ng panahon na pumunta rito para lamang hanapin si Ruth dahil yun pala, sa palagay niyo, nasa Singapore ba siya o nasa probinsya siya? Wala na po. Dito na lang po yun siguro. She doesn't know their whereabouts, but she doesn't even know. But apparently she's angry with her daughter lying to her. And she's saying that whatever that we want to, take action, probably if we ever, she ever get caught, we'll just have to let the mom know what you intend to do if you want to file a complaint. That's exactly what the mother's Okay. saying now. Because she must remember, this scam is include many people. Okay. Nagpapaliwanag itong si Simon, Nanay Belen, na hindi raw maganda itong ginawa sa kanya kasi tumulong siya at naawa siya. Yung retirement money na naipon niya, taxi driver sa Singapore, ginawa niya raw itong pagtulong para kay Ruth Ann sa tuwing kaya
medyo nagpadala po siya ng umabot ng, is it 2 million? Yes, Singapore 57,000. 57,000 Singaporean dollar, 2 million pesos po yan. Nanay, yung pong dahil sa awa niya kay Ruth Ann. Pinaalam po namin, alam ko po, hindi niyo po kasalanan, ginagawa po ng anak ninyo. Mukhang masama pong loob ninyo, parang naiiyak kanina nung sinabi ko na parang sinabi na patay na ata, na cremate, inalagay ata sa yung abo ng kanyang 4 years old. Anong palagay niyo, Nay, pag mga ganyang ginagawa ng anak natin? Hindi ko po dahil Sige, Nay, wala na po kaming masyadong, we can't squeeze anything anymore because the mother doesn't have any idea where her daughter is. Okay. And I really felt sorry about this. No, it's whole okay. thing with you. Anyway, try your best to help me already. I really appreciated your service. Well, Thank you. I did the best that I can to help you, but apparently we can also blame the mother because the mother is just so confused and doesn't really know where her daughter is, and Yeah. probably ashamed what her daughter did to you. And you know how it is sometimes, and I'm also ashamed, being a Filipino, that No, my no. kind, created this kind of, I don't know, scamming maybe. Yeah. And I'm thankful that you came to our office, accompanied by your friend. Okay. But maybe what you can do, if I don't know what else, what can I help you? File a case against her? So for your maybe? case, I mean is, I know you're trying your effort up to the life to the mother. I'm very happy. But now for this case, maybe I shall report to MBI Well, or PMP to claim back this money. Because this girl, after he missing, about 6 months, 7 months, I put in the media. She messaged me back. I will challenge you can come to Philippines and I will go to court and challenge with you. Okay. Well, okay. Okay. Sige, Nay, nandyan pa kayo? opo. So, ganito na lang, Nay, ano? At pinabayaan ko lang kasi kagabi pa to, nandito pa, talagang lumipad pa para lang, una siguro dahil naawa siya. Masama lang loob niya dahil siguro gumawa siya ng kabutihan, nakakala niya nakatulong siya. May anak po to, Nay, at may asawa rin to. Yung perang kanyang naipon sa retirement, dahil sa awa niya, pinahihiram niya pala kay Ruth. Lumalabas, parang hindi na nakakausap si Ruth ngayon, nagtatago na. Sige, Nay, ingat na lang kayo, ha? Sige po, salamat po. Sana naintindihan niyo ako po. Well, Nay, alam naman siguro ng Diyos kayo nagsasabi ng totoo. Dahil kapag hindi, bahala na ang Diyos din sa inyo. Okay, Nay? Opo. Okay, sige, Nay. Maraming salamat. Salamat din po. Okay. There's really nothing I can do about this other than you probably have to go to NBI. Tulungan mo na lang to. Ay, inayarin na lang natin. Sige po. Ano pa bang tingin mo na matutulong namin dito sa inyo? Kasi kung ako papatatanungin mo, parang napakahirap paniwalaan to na parang ganito na lang. Itong magmamagandang loob. Itong si Simon, na ganun na lang na parang napakahirap. Pero malay mo, sino ba naman ako para magsabi? Laging nakatingin ako roon sa ibang banda. Partikular kung itong sana si Ruth. Kung nakakausap, wala ba tayong number ni Ruth? Yun lang bang number niya? Nanay ni Ruth ang binigay, wala. So, ang nanay niya hindi alam. Sige, siguro, ganito na lang. Close up. Do you want to talk to Ruth on TV? Probably. How do you talk to each other? English? English, yes. Okay, so You can. All right, okay, sige, ganito. I will give you maybe a few minutes. Just Okay. don't make it long. And probably have to talk to Ruth Okay. Ann and Can I tell her challenge- exactly. Yeah. Can I challenge her? Now, maybe just take it easy, but maybe tell her to, contact you maybe. That's the only thing I can help you. No, Okay. she already contact by the message. Now I know money how to pay you, but I cannot. 57,000 I cannot leave him alone like that. Either he have to serve for the prison or whatever. Okay. Correct. All right. I mean, there's many people, even the BPI, all this force check. You mean your Philippines don't have a law? So forcing all this you were paid with a check, check, but bounced. not bounce. Whether this is
40 or not. But never, the money never come back to me. Okay. Always twisting around. Okay. Go to BPI, PNB, Alright. Western Okay. Union. They are Okay. affected so many big company All right. in your country. And Okay. BSP. All right. So did you want to I wanted just leave a message? Go ahead. Sige, pakita. Oh, lakihan niyo ng picture. Okay, go ahead and talk to Ruth maybe. In English, if you want to talk to her. Maybe kung si Ruth, kung nanonood ka rito sa kay ano ha, andito ngayon si Simon, kakausapin ka lang. Okay, go ahead. Talk to Ruth on cam. Hello, Ruth N. Hello, Okay. Talk to her. Ruth N. You telling me to come to Philippines and meet me in Supreme Court. Now I come to Bita. Why you can't come here and meet me? If you got a gut to scam my money, we come and challenge here and clarify everything. Okay? Why are you hiding? Why? Where take your boyfriend and put on your heart, please. Help you nearly 1 year, 57,000. Okay? I cannot beaten by the loan shark and admitted hospital. Where is your heart? Where is your feeling? Where? You're evil. No talk. Okay. Ang inyo napakinggan ay sama na loob, hinahamon niya lumutang o kung saan ba yung konsensya, kung may konsensya ba itong si Ruth. Okay, ako naman manawagan sa iyo, Ruth. Ruth, kung saan ka man, kung sakaling kung sino man mga kaibigan mo, hindi ka gandahan na makita ang mukha mo at madali ka naman mahanap kung dati kang OFW, malalaman ka. Siguro tumawag ka sa amin kung may panahon, ano? Kasi ayaw ko namang dagdagan pa ang problema mo. So, pakita ka, tumawag ka. Pakita, lakihan mo ang mukha. Lakihan. Full screen. Okay, Ruth. Hinahanap ka ni Simon. Ipinabibitag ka. Bibigyan ka namin ng pagkakataon at hindi muna ako maghuhusga hanggat hindi ka pa naming narinig yung panig mo. Pero yung pag-iiwas mo lang, may problema ka na. Sa nanay mo, wala rin tiwala sa'yo. So, mag-aantay kami ng mensahe galing sa'yo dahil mailap ka. Nanay mo rin, hindi alam kung saan ka. This is what we're gonna do, Simon. There's nothing we can do. We just have to wait for, Ruth to probably call us back. Okay. The possibility, maybe there's a chance, slim chance that Okay, she never might mind. call you. Okay? Never mind. We'll just have to wait. Okay, sure. Thank you for understanding Sure. and thank you for, I your always patience as well. I okay? always understand you are helping me. All right. I very appreciate it. All right. You see? Thank you as well. Okay? Yeah. At least can release my stress. All right. That's good enough. As long as you let it out of your Yeah, system. you see. I've been Okay. suffering for 1 over year on my Okay. stress. Okay, let's talk downstairs some more, okay? Thank you. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, maaaring hindi namin solusyonan, pero may panawagan po tayo, baka sakali. Kung kilala niyo man si Ruth, bahala na po kayo. Tulong at serbisyo may tatak-tatak bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito po, #ipabitag mo. Susunod. Babaeng nakainom, nakabundol, biktima na comatose, pangakong tulong hindi tinupad. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Lasing na nakabangga, hindi tumupad sa kasunduan, pamilya ng biktima gustong magkaso. Hanggang saan ba ang dapat na responsibilidad ng isang driver na aksidente sa kanyang biktima? Pinili ng pamilya na hindi sampahan ng kaso ang babaeng nakabangga sa kanilang kapatid. Nangako raw kasi ito na tutulungan sa gastusin sa pagpapagamot. Ang biktima si Ernesto Panganiban Jr., bagamat nakalabas na sa ospital, bedridden at hindi pa makapagsalita at makakilos. Detalye ng sumbong. Panoorin. Lumapit po ako kay Sir Ben Tulfo, #ipabitag mo, para ireklamo po yung nakabangga sa kapatid ko. Nangyari po ito noong September 29 this year lang po, na madaling araw. Habang naglalakad po siya galing sa trabaho niya, around 12:30 ng madaling araw, bandang Baclaran Church, bigla po siyang nabangga ng sasakyan, Honda City, galing sa likod po. Yung driver po na nakabangga sa kapatid ko is under influence of liquor, nakainom po siya. Pumunta po kami sa police station, nakaharap na po namin yung nakabangga.
nagkaroon po kami ng kasunduan na sasagutin niya po lahat ng hospital bills, medication, aftercare, compensation hanggang makapagtrabaho po siya. Ngayon po, pag hindi po siya tumupad, ang usapan po namin, doon po namin siya kakasuhan. Ang nagawa lang po niya is yung hospital bill. Dahil hindi po siya tumupad sa napagkasunduan namin, kaya gusto na po namin siyang kasuhan. Marami pa po kasing pangangailangan yung kapatid ko, like mga medications. Sir Bentul po, gusto lang din po namin malaman yung mga karapatan namin para magpanalo po namin tong kaso na to para sa kapatid ko po. Yun lang naman po yung hinihiling namin na mabigyan po ng katarungan yung kapatid ko po sa nangyari sa kanya. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ito po'y kakaibang sumbong at kung titingnan po natin, lumapit po sa atin, inayos naman yung hospital bill, kaya lang yung pangangailangan ng biktima, yun po nga natin story dito, in short, danyos. Makakasama natin ngayon yung kapatid ng biktima, sila Lane Panganiban. Magandang umaga sa iyo. Good morning po, Sir Ben. Alright, sige. Ako diretso na, nakuwento mo na lahat, ano? So hindi na ako mag-aksaya ng detalye. So nabundol, pero magkano bang nagastos talaga sa ospital para doon sa aksidente na nangyari dito sa nakabundol sa kanya? Bali, umabot po ng more or less 3 million po. Nung nagastos na babae. Apo, sa hospital po. So sa ospital gumastos siya ng 3 million. Apo. Binayaran yung 3 million. Apo. So, ang sa akin kasi dito sa parting to, parang nagbayad na itong nakabangga ng amount of 300 million pesos. Sa hospital yun. Apo, sa hospital Lahat-lahat po. yun sa hospital. So, sa 3 million pesos na yan, ano may mga ginastos doon? Lahat-lahat. Yung ano lang po, kung ano lang po yung mga nagastos lang po talaga sa hospital, Alright. like mga medicines po, laboratories, At saka ganun yung po. professional fee. Opo, ng mga doctors po. So yung 300 million pesos, iniluwal talaga nung nakabangga sa kanya base doon sa napagkasunduan ninyo. Opo. Okay. So sa 3 million na yan, nakalabas naman yung kapatid mo kaya nagpapagaling na ngayon. Opo, nagpapagaling. So in short, ginawa nitong nakabundol sa kapatid mo na gumastos ng 3 million pesos. Opo. Alright. So ngayon, lumapit kayo sa amin para malaman ninyo kung ano pa dahil yung parting yung nabayaran kayo ng 3 million, parang lumalabas, hindi pa makapagtrabaho ang kapatid mo. Opo, at saka may open pa po kasi yung trach po niya. Okay. So, mga 2 months pa daw po kasi yun. Tapos po may mga medical needs pa po siya, may daily pa po siyang maintenance. Ang sabi po ng doktor, hanggat hindi pa daw po nakakalakad yun, continuous po yung pag-inom po niya noon. Kasi medyo mabigat din po yun, kaya hinahabol kasama po namin doon sa siya. medical yun. Opo, So in other kasama words, po gumastos na yung nakabangga sa kapatid mo ng 3 million pesos. Opo. Ang gusto nyong sagutin pa yung mga karagdagan. Opo. Mga sa palagay mo kaya, magkano pa yung mga gagastusin dyan? Naku po, hindi ko pa po makompute kasi po yung isang gamot pa lang po niya, 200 plus po, daily po yun. Yun pa lang po. Ay, yung Okay, feeding sige. pa po niya. Ganito lang muna siguro dahil may mga batas tayo rito na dapat Apo. malaman. No? Katatanungin muna natin sa Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo, at magandang umaga po sa mapalad na panauhin ang ipabitag mo kay Ben Tulfo. Okay, Attorney, na disgrasya ang kanyang kapatid pero nakabangga naman, sinagot yung 3 million pesos sa ospital at salamat naman, nakalabas na. Pero lumalapit sa atin ang pamilya ng biktima dahil di makapagsalita, nagpapagaling pa rin. Kaya lang, sa ganitong klaseng situations, yung civil liability ba to na sinagot ng Apo. Okay, so pag ganito na additional na parang danyos na to or whatever, anong sa batas natin hanggang saan ba to? Paano ba to na nagbayad na yung nakabangga 3 million pesos ngayon? Itong nagrereklamo naman, itong inarereklamo ay kukonsultahin na daw niya ang kanyang abogado bago siya magbigay ng anumang pahig sa. Naintindihan natin, pero simula noon ay hindi siya nakikipag-ugnayan sa bitag. So, ano bang nakikita mo rito kung tutulungan natin? Anong mapapayo natin? At saka, gumastos rin naman, in fairness, yung nakabangga ng 3 million pesos. Anong nakikita nyo?
what else can we do? Or Well, magagawa? pangunahin po, Ginoong Ben Tulfo at mga kababayan, nasa ipabitag mo ni Ben Tulfo, mapalad po itong ating panauhin. Bakit po mapalad? Sapagkat, sa totoo lang po, Ginoong Ben Tulfo at mga kababayan, ngayon lang po ako nakarinig ng nakabangga na nagbayad ng ganyang kalaking halaga kahit na wala pa pong kasuhan. Sa atin pong mga umiiral na batas, bagamat nakasaad po na kailangang bayaran ang lahat ng nagastos, lahat ng nadanyos ng taong na-aksidente, marami pong ibang konsiderasyon ang papasok dyan. Una pong konsiderasyon, doon po sa mga taong nababangga na aksidente ng sasakyan, kaya yan po'y minamaneho ng maayos o di kaya minamaneho ng may kapabayaan, mataas na po yung 60,000 piso. 52,000 hanggang 60,000 po ang maximum na pinababayaran ng Korte Suprema dyan. Mhm. Opo, kaya medyo ito pong pangyayaring ito, Ginoong Ben Tulfo, nakikita po natin, hindi na po natin mapipilit pa yung pong nakabangga na nakatulong na ng 3 million pesos hanggang hindi na nagkakaroon ng kasunduan dyan sa ospital o kasunduan sa hukuman o kasunduan sa mga otoridad. Ang danyos perjuicios po dyan, yung pong ordinaryo na lamang, akma doon po sa katayuan sa buhay ng pong na-aksidente. Halimbawa, yan po ba ay anong trabaho? Magkano kinikita araw-araw? Ano ang kanyang iba pang mga gawain na po pwedeng matumbasan ng mas mataas pang halaga ng danyos perjuicios? Lahat po ng yan, isasaalang-alang ng hukuman at malamang sa hindi. Baka po ituring na ng hukuman, sa totoo lang po, na sapat-sapat na yung naibigay ng nakabangga. Mhm. So dito sa parting to, parang na-maximize na, exhausted na lahat yung expenses na umabot na ng 3 million pesos. Kasi parang sinabi, it covers everything, attorney. Yun ba? Opo, ganun po yun. At yun po ay makikita natin sa napakaraming desisyon ng Korte Suprema. Pero particular po niyan, doon po sa mga provisiones ng ating Kodigo Sibil ng Pilipinas. Yung tinatawag po nating torts and damages o di kaya sa batas sa Latin, culpa aciliada. Pagka nakapagdulot ng pinsala ang isang tao ayon sa kanyang pagpapabaya sa kanyang anumang ginagawa, may tungkulin siyang bayaran ng danyos perjuicios, pero ito po isa resonableng halaga na lamang, Ben Tulfo. So, sinasabi... Yes. Sige. Yes, Ben Siguro, attorney, maganda, para paliwanagin po natin sa mga taong nanunod po sa atin, dahil panunod nila ng pitag, may natututunan sila sa batas, sa pamamagitan po ninyo, attorney, at the same time, dito sa public service na encounter natin, na naintindihan na ngayon ng mga nanunood kung ano. Sabi mo, na-maximize na. Iyon ang pinakamataas. Pero ang hukom, kung sakaling danyos ang hahabulin nila, iko-considera yung magkanong kinikita ba ng biktima, o yung mga ganon, at resonableng ang hukom na ngayon ang magdedesisyon, ibig sabihin, magsasampa uli ng kaso laban doon sa danyos na perjuicios, yun ba? Yung po yung matindir yan, Ginoong Ben Tulfo, sapagkat kakailanganin pong idaan na sa hukuman at pagka po ganitong danyos perjuicios na lamang ang hinakahabol, batay po sa hahabulin, halimbawa magkanong bilyon pa yan, ang filing fee. Sa kaalaman po ng mamamayan, pagka po danyos perjuicios ang hinabol, Ginoong Ben Tulfo at mga nanonood sa ipabitag mo kay Ben Tulfo, 3% po nung amount o nung halaga na hinahabol ang filing fee. So halimbawa lang po, 1 million pa yung nais ng pamilya, times 3%, 30,000 po kagad. Yung pong dapat bayarang filing fee sa hukuman pa lamang po yun. So, okay. Sige, naintindihan po ang filing fee. Pero yung sinasabing, ano pa ba ang makukuha ng pamilya ng biktima, in this case, pamilya Panganiban, sila Lane, doon sa kanilang inaasahang danyos kung ang hukom na ang magpapasya kung magkano ay base doon sa kinikita ba ng biktima, na ang hukom na ang magdedesisyon, hindi na po pwedeng pamilya magbibigay ng price? Opo, ang hukom na po ang magdedesisyon, hindi na po pwede ang pamilya, hindi na rin po yung ididemandang tao
Dahil titignan na po ng hukom ay yung mga tinatawag nating factual circumstances surrounding the event. Yung pong mga pangyayari na nakapaligid, bakit nagkabanggaan. Titignan po ng hukom, nagpabaya ba talaga? Okay, Sino ba ang nagpapabaya? Ganun Okay. po. Ganito, parang lumalabas, attorney, based on sinasabi po ng pamilya Panginiban nila, Lane, na nakainom daw yung driver at nakainom daw ay hindi ko maintindihan. Parang nagkaayos sa prosinto ata. And then, sinagot naman yung medication, mga medical fees. Pero dito, parang kulang pa ata kasi may mga continuous medication. Ikaw, kausapin mo. Lalaking kausapin mo sa attorney. Mas maganda kayong dalawa nag-uusap. Hindi kami dalawa na attorney. Sige. Apo. Attorney, may question lang po Apo. ko. If ever na yung sahod lang po nung kapatid ko ang mapoprovide ng hukom, if ever po. Hindi na Opo, po yung... magkano po ba yung sahod? Magkano po yung sahod? Kasi based po dun sa, sabi po ng live-in partner niya, ang total daw po na sinasahod ng kapatid ko per month, kasama na po yung mga bonuses, is nasa around 60 to 70K po. Hahanapan po tayo ng Apo, hukuman ng mga pruweba na ganyan. Apo, yung I-flip. COE, ganun po. Oo. Apo. Pagkatapos, hahanapan pa rin po tayo ng iba pang dokumento, kagaya po ng withholding tax para sa buwis, kung talagang magkano po yung halaga na ibinabayad sa kapatid nyo. Ganun po Apo. So, hindi na po magiging ganun ka-simple Opo. ang usapin. Paano po yung mga medications pa po niya? Kasi kasabi po ng doktor, kagaya niyan, hindi pa po siya nakakatayo. Meron po kasi siyang daily na maintenance hanggang hindi pa daw po nakakalakad. 200 po kasi per day po yun, 200 plus. 200,000? Hindi o pa, 200 pesos? pesos po per day. Hanggang hindi pa po makalakad. Well, sa akin pong nakikita sa inyong katayuan, mas makakabuti pong makipag-usap na lamang po ng maayos at magpaliwanag o humingi na lamang po ng karagdagang pangunawa. Sapagkat titignan po ng hukuman yung naging katapatan naman noong nakabangga doon sa kanyang ipinangakong pagbabayad. At tatapatin ko po kayo, dito po, sa sikat na palatuntunang ipabitag mo kay Ben Tulfo, kakaiba po yung nakabangga dyan sa kapatid nyo dahil naging maayos po ang kanyang pagtungod. Hindi ko po kayo kilala, hindi po namin kilala yung nakakaharap nyo sa kaso. Pero kakaiba po talaga to. Ako po yung manghang-mangha habang nagsasalita si Ginoong Ben Tulfo kanina. Apo, may question pa po ko. Paano Apo. po kaya yung sa company po nung nakabangga? Pwede po bang mahabol pa po yun? Depende pa rin po yan kasi ganito po yan. Ginoong Ben Tulfo, papaliwanag ko lang po yung, Sige, go yung ahead. pananagutan ng kumpanya. Sige. Opo. Sa pananagutan po ng kumpanya para sa kanyang mga empleyado, lalo sa mga driver, mananagot lamang po ang kumpanya kung naipakitang hindi niya ginampanan ang kanyang tungkulin. Una, sa pagtiyak ng kanyang kukunang driver ay maayos, matinding sumusunod sa mga batas, may sapat na lisensya, nasa sapat na gulang, at walang mga nakakaraang kaso sa pagbangga o di kaya kapabayaan. In other words, prudence in the selection of its employees. Pag naipakita po niya yon, medyo mahihirapan na po tayong habulin ang kumpanya dahil hindi nagpabaya. Pangalawa po, prudence, diligence sa pag-maintain ng kanyang supervisory capacity. Yung po bang pagtiyak na habang nagtatrabaho na yung manggagawa, yung driver, talaga namang maayos ang kanyang mga pagpapaalala, pagpapasabit, mahihirapan na pong habulin yung kumpanya. Maliban kung dyan sa dalawang yan, prudence in the selection and hiring of its employees, prudence in the day-to-day supervision of the work of the employee, mahihirapan po tayong maghabol dahil nasa batas po yan. Okay. Nagmalinaw sa ito? Opo, isa pa po, regarding naman po dun sa insurance nung sasakyan po yung sa TPL po, may habol pa po ba rin kami dun? Yung po kasing TPL, para po doon sa nabangga, at yung TPL, kung titignan po ninyo, may halaga lang yan at hindi po aakyat niya ng sobra sa 100,000 po yung mga coverage niyan. Para po sa inyo yon, pero kung ganyang nakatanggap na po kayo, so pwede pong sabihin nung naka-insure, yung insured party na tinatawag, yung may-ari ng sasakyan,
na naibigay na sa inyo, kaya sila na ang tatanggap noong pong halaga sa third-party liability insurance. May chance po ba na pwede kami makipag-meeting sa kanila? Kasi hindi po namin alam kung may nakuha po yung yung nakabangga po regarding dyan sa insurance. Makikiusap na lamang po kayo at sasabihin nyo na makikiusap po kayo at magmamagandang loob upang may pagpatuloy lang ang pagtulong. Pero kung yung hahanapin po natin yung bang karapatan o pinilit na sila humarap sa inyo, mahihirapan po tayong ipagpilitan yan at the moment. Okay po. Sorry po, isa pa salamat po. po. Sorry po. Regarding naman po sa CCTV footage po, may karapatan po ba kaming humingi ng kopya sa mga investigators po? Investigators. Hindi ko po alam kung ang tinutukoy nyo ay mga pulis, pero kadalasan yan po kasi private property, kung sino man ang may-ari noong pong CCTV, at depende po sa kanila kung Nakakuha na po yung pahihintulutan nila. investigador. Tapos, bali, ang gusto lang po sana namin, makahingi ng copy para sa amin po. O pwede po kayong humiling at pagkatapos tignan natin ang kanilang magiging kasagutan sapagkat yan pong nakuha nilang ebidensyang yan, lilitaw, nasa official custody na po ng mga kapulisan. Okay po? Opo. Ang sabi po kasi sa amin, hindi daw po kami pwede magkaroon ng copy. Opo, may mga ganyan po hanggang hindi po na isasampa ang kaso at hanggang hindi na isusumite sa hukuman ang mga ebidensya. Salamat po ha. Okay, thank you po, attorney. Alam mo, Salamat po. Lalaine, Yes. tulad ng sinabi ni Atty. Batas Mauricio, ito nakabangga sa inyo, alam niya yung kanyang responsibilidad at tumayo siya roon. Unang kanyang tiningnan, kapakanan at kalagayan ng kapatid mo na na-aksidente. Bagamat sabihin na natin siya nakainom, pero tumupad siya, tumayo siya sa kanyang responsibilidad at pananagutan. Opo. Dahil ang lisensya ng pagmamanahi, pribilehiyo, hindi karapatan. Nung nakabangga siya, umabot ng 3 million pesos. Malaki yun. Sabi nga ni Atty. Batas Mauricio, abay, medyo mapalad kayo doon. Kasi, ang tiningnan niya, yung kalagayan, una, ng nabangga niya. Kapakanan nung nabangga niya, na sinagot lahat ng magastusin. Ngayon, ang sabi ni Atty. Batas Mauricio, kung danyos ang pag-uusapan, danyos na lang base doon sa kanyang kinikita. Buwanan. Ang korte, sasabihin niyan, titingnan lamang sa magkanong kinikita sa buwanan tinatanggap. At ang korte na magdedesisyon. Ibig sabihin, magpa-file kayo ng kaso. Pero pag nag-file kayo ng kaso, depende doon sa inyong hinihiling, may 3% lagi filing fee. Ngayon, ang punto natin dito, lahat ginawa natin. Yung bagay na kung tutuloyin niya pa rin, siguro kung meron mang natutunan dito ang mga tao, hanggang saan ba ang responsibilidad ng taong nakabangga? Bagamat sabi nyo, ikaw na mismo, nakainom, pero hindi na yun eh. Nagkaayusan na kayo eh. Nagkaariglohan na lang kayo sa presinto hanggat sa gastusin sa ospital na umabot ng 3 million pesos na lahat yun ay professional fee, medication, board and lodging. During the stay sa hospital na 3 million. Malaki yun. Malaki yun. Sobra-sobra. Ano bang ginawa doon sa serbisyo ng ospital? Sila ang nakakaalam. Ngayon, ano ba bang dapat habulin dito? Nira-wrap up ko lang para maintindihan ng lahat nanunood sa atin. Lahat ginagawa natin dito, pero hanggang saan lang ba ang makukuha? Kasi nabayaran na yung kapakanan at kalagayan nung kapatid mo. Hindi sila tumaliko doon. Pero yung danyos na hinihingi nyo, pangdagdag, tanging pagsasampa ng kaso sa hukuman. Ang hukom na ngayon ang magbibigay ng pasya kung magkano nga ba ang danyos. Pero may basehan yan, tulad ng sinabi ni Atty. Batas Mauricio. So hanggang doon lang. Lahat ng mga tinanong mo, mga third-party liability, ay kung meron man, mapupunta na doon yun sa insured. Kasi nagbayad siya, out-of-pocket expense niya yun eh. Yung 3 million sa bulsa mismong na nakabangga. Kaya hindi niyo pwede nang, kumbaga, pupunta sa hukom, hahamunin mo siya, magkakaso-kaso kayo doon. Sana may natutunan po kayo rito, ay paliwanag po ni Atty. Batas Mauricio. Dito po sa sumbong na to, ito po ang batas at bitag at batas.
nakita ninyo sa pamamagitan ng kaso nyo, may karapatan pa rin kayo magdemanda. Pero siguro, pwede makiusap na lang siguro muna kayo. Tingnan nyo na lang, baka mabuksan yung kanyang puso na kahit na papano, tumulong pa. Kung ganong 3 million na kayanan niya, mano ba naman siguro yung ambag-ambag ng konti? Magandang pakiusap na lang. Actually po, Sir Ben, kasi nung mga panahon na nasa hospital kami. Wala na tayo ng ngayon. Nagbayad na siya ng 3 Opo, million. pahirapan po talaga namin silang makontak eh. Ganito na lang. Paano nagbayad ng 3 million to kung pahirapan? Kinukulit po namin halos araw-araw. Hindi naman pwede sa pagkukulit. Diretso sa hindi makakalabas ang kapatid mo kung hindi sa ospital eh. May hospital, private hospital, makakalabas ba yan? Kahit anong iyak mo dyan, ganun kalaki. Naku, Diyos Maria Josep. May mga ospital i-detain pa yung pasyente niyan eh. In this case, hindi sila tumalima. Mag-file ka na lang ng kaso tulad ng sinabi ni Attorney Balat Mauricio. Sa parting to, may laban ka pa rin pero huwag ka nang umasa ng malaking danyos. Kasi ang danyos mo na lang, hanggang doon na lang siguro base sa kinikita at saka doon sa sinasabing third-party liability na hindi tataas siguro. Maswerte ka na kung aabot na yan ng 100,000. Kaya nga, nung unang panahon, pag nakasagasa, tinutuluyan na nila kasi mas mura eh. Pag nabuhay pa, cargo mo yan hanggang mong buhay. Yung mga luko-luko ng araw, mga driver, tinutuluyan. Yun naman ay kwentong kutsero. Kung sakaling kaysa naman mabuhay pa yan, ganun yung sinasabi ng mga damuhong mga luko-luko. Tuluyan mo na, kaysa naman pepestehin ka ng pepestehin yan habang nabubuhay. Naka-aangkla na sa balikat mo yan. Yun naman ay salitang mga balbal. Pero sana pag-isipan mo sa parting doon. Kausapin mo na lang, ha? Mare-revoke din po ba yung license niya? Huwag ka nang naggumaganti ka. Dapat ang kapatid mong tinatanong mo, hindi ikaw. Non-transferable yung ano mo eh. Baka mamaya, iba yung pananaw ng kapatid mo, ikaw mainit eh. Siguro mas maganda mag-usap muna kayo ng kapatid mo at saka kausapin yung ka-live-in partner ng kapatid mo. Okay? Nang sa ganun... Kaso yun nga po, hindi pa siya nakakapagsalita. Antayin mo magsalita. Hindi naman siguro comatose yun eh. Gising na po siya. Gising na po siya. Ipasulat mo. Gawa ka lang para. Huwag ka mong magdali. Total, nakatira ba siya sa inyo? Hindi po sa Cavite di po. naman pala. Di dapat ang naglalakad yan, kanyang ka-live-in partner. Hindi naman pala siya sa pamilya ninyo eh. Bigyan mo muna ng espasyo, okay? Sundin mo yung sinabi ni Attorney Batas Mauricio. Batas na tayo yan, ha? Wala nang pilitan dito dahil baka pag lumabas tayo sa batas, na yung karapatan ng biktima, nasabi mo na lahat. Ha? Opo. Ito po, nag-iisang pambansang sumpungan, matyaga po nagpapaliwanag, matututo po kayo, nakikita nyo anggulo ng batas, hanggang saan ba? Ang danyos na perwisyos, at saka yung kapakanan, kalagayan ng pasyente, or biktima, habang nasa ospital, ginampanan po yan. So, natututo po kayo. Tulong, serbisyo, may tatak. Kaalaman, may tatak. Dito po, tatak, batas, at bitag. Bitag at batas. Ito po, si Ben Tulfo. Programang #Ipabitag mo. Susunod! Pinay na mahilig sa K-pop na in love sa isang Koreano. Package na pinadala ng BF, binayaran niya ng higit 60,000 pesos. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa #Ipabitag mo. Paulit-ulit na po kami, hindi na mabilang ang babala ng bitag sa mga naghahanap ng mga online relationship or online romance kung tawagin. Huwag magpaniwala sa mga nakakausap nyo dahil kahit sino pwede maging sino sa social media. Hindi na bago ang panloloko sa internet. Simula noon, 2008 pa. Lagi na po kami nagbibigay ng babala. Mas maganda po maging paladuda sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, sa mga nakakausap nyo, trabaho, serbisyo, negosyo. Mas magandang okay lang po kung minsan nagiging praning kaysa naman luhaan na parang magiging aywan. Isang single mother mula sa Alabang dumulog sa #Ipabitag mo, mabigyan siya ng kalinawan sa nangyari sa kanya. Nakapagpadala kasi siya ng malaking pera para makuha ang package na ipinadala ng kanyang boyfriend na Koreano sa TikTok. Detalye ng sumbong. TikTok. Panorin.
Ako po ay dumulog sa hashtag ipagbitag mo na ako po ay nabiktima ng isang love scam. Noong November 20, biglang may isang Koreano na nag-chat sa akin through TikTok. Noong una, hindi ko pa po pinapansin pero nung nakita ko po, na-stalk ko yung TikTok niya, so na-curious po ako, then chinat ko po siya. Nung humahaba na yung usapan, lumipat po kami sa WhatsApp at doon na namin na-introduce yung isa't isa. Nagkamabutihan kami dalawa. So nadala ako sa mga sweet words niya. So yun nga, sinagot ko talaga siya agad-agad. So medyo nag-easy to get po talaga ako sa part na yun. O baka dahil siguro, baka lonely lang din ako, kaya parang naganap din ako ng partner din ng time na yun. Nag-ask siya sa akin ng gift ko, anong gusto ko. May mga litrato siya na, ayun nga, nasa mall po siya. May mga pinicture siya na may iPhone at saka yung mga damit. And bag din, may nakita ko dun sa sinend niyang picture sa WhatsApp. Nagsabi siya sa akin na nadala na niya dun sa courier yung package. Nag-message sa akin yung nagkukunwaring courier, which is yung Eco Global Diplomatic Courier Services. So, nag-message siya sa akin through WhatsApp. May naka-indicate doon na kailangan kong magbayad ng 8,000 para ma-proceed yung package. Hanggang sa umabot na yung perang binigay ko sa kanya, nagkakahalagang 61,000. Sir Ben, humingi po ako ng tulong po sa inyo na sana po maibalik po sa akin yung pera dahil kailangan ko pong ibalik doon sa kaibigan ko. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Okay, iimbestigahan po natin tong love scam na to, ano? Kasama natin ngayon si Alice Christine, biktima ng love scam. Okay, Christine. Magtatanghali na, no? Oh, sige, good morning pa rin sa'yo. Sa palagay mo kaya, makukuha pa natin yung naibigay mo na 50,000 pesos doon sa Koreano mong, ano ba to? Karelasyon mo na? Or Opo. karelasyon mo na? Okay. Di pa ka nagkikita, pero usap-usap lang kayo. Kaya ba Opo. nagbi-video lang o chat lang? Ano lang po, chat po, tsaka nagpipicture po kami. Picture lang, pero Opo. wala kayong video live? Wala po. Okay. Hindi kaya rito na-scam ka? Or sa palagay mo kaya, hindi totoong tao, baka nasa Muntinlupa lang to, kunyari, Koreano siya, kukuha siya ng mga pictures, tapos pinapaniwala na siya yon pero hindi siya. Opo. Sige, gusto kong maging malinaw sa iyo na ikaw mismo ang siyang magbibigay ng siguro advice sa sarili mo base sa kausap mo, si Bitag, ano? Kasi kung pag-uusapan natin, ang bibitag natin to, paano natin mabibitag yung tao hindi natin kilala at nakilala mo lang sa TikTok? So naging karelasyon mo to? Opo. Alright, nung karelasyon mo na to, ang sinasabi niya, magpapadala siya ng package. Yes po. Yes Ano po. daw yung laman ng package na yon? Ang laman daw po ng package, meron pong sinabi doon na nakalagay po yung singseng, Okay. damit, iPhone, Oo, ganun at saka lagi. po sapatos. Galing sa Korea. Then meron daw po siyang siningit daw po na $800 sa Okay. package. Naniwala ka naman. Nung una po, opo. Pero ngayon, Nung tumagal na po, doon na po ako nagduda, Sir Ben. so nagduda ka na. Opo. So, ngayon, sa palagay mo, na nagising ka na ikay na modus. Opo. So, sa palagay mo kaya, makukuha pa natin. Sana po, kung kaya po Bakit ka makuha. umaasa sana na hindi mo alam kung totoong tao to? Baka naman tabi-tabi lang yan, pero hindi naman talaga sa Korea yan. Kasi po, Alam ko, Korean. Opo. Baka yung boyfriend mo, Korean talaga? Hindi kaya magkano Korean? Duda ko po, Sir Ben, hindi po siya Korean. Opo. Korean na parang magkano Korean? Magkano? Korean. Magkano Korean? Kaya ginaganon ka, magkano Korean? Padalhan mo ako ng pera sa package na pinabadala kong kasinungalingan na hindi totoo. Pues ako, dediretsuhin na kita, ano? Etong nakita mo siguro dahil malungkot ka, single mother ka, 2 anak mo, kung minsan nalulungkot ka, lonely ka, kumakain ka sa table mag-isa, ang kanta mo si Tom Jones, Lonely Table, just for one, toot, 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 toot. Okay, gising agad si James, si Lolo James. Oh. Anyway,
Mas maganda may self-realization ka. Kasi ako, nambibitag ako. Pero paglapit mo sa akin dito, matagal na panahon, pinag-aralan ka, medyo naisip niya yung kanyang modus, lumang tugtugin na eh. Panahon pa ng 2010 yan, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Matagal na lumang tugtugin na yan. Laging napapaibig, nagpapadala, naipit sa custom, itong courier, na ganyan. Lahat na hanggat padala ka ng padala. Dito sa parting to, hindi na bago sa amin. Kaya kung ikay nagduda na, dito ka mag-uumpisa na magiging malaya ka. So, ang gusto ko lang maintindihan mo, nagtitiktok ka sa... Hindi kayo kita mong senyales, hindi mo siya nakakausap live. Hindi po. Nag-chat lang kayo. Yes po. Wala kayong face-to-face. Wala po. Pero tumatawag po. Ay, tumatawag siya. Malay ko ba naman? Bakit? Anong boses niya? Korean o Pilipino lang? Nagko-Korea-Korean? Di, Baka Korean. Magkano Korean? Magkano Korean? Magkano Korean? Magkano Korean? Magkano Korean? Yun ang boyfriend mo. Magkano ang mamamodus Korean? Di na dati si Kuya Eddie. Sino si Kuya Eddie? Eddie ako. Magkano Korean? O ngayon si Eddie. Magkano Korean? So, ganito na lang, ano? Tuloy-tuloy nakikita ko yung mga padala mo. Pati nga ng mga receipts. Mga receipts na, na pinakita mo. Yan. 8,000 pesos, 6,005, 6,005, 6,000, 9,000, and then 20, ito, lahat to, total, 26,000. yes po. Dahil sunod-sunod pa. Opo. Okay. So, hindi ka ba nagsasawa sa tuwing padala niyan? Hindi na dumarating yung package mo? Kung kayo po'y nanonood ngayon, at medyo ganito rin yung sitwasyon ninyo, mas magandang nanonood kayo, kayo na mismo ang magbibigay. Yung susi, hawak ninyo, huwag kayong papasok sa piitan ng sinasabing lab scam, pero ang susi ninyo, pwede kayong lumabas. Ang sa akin lang kasi ngayon, kahit natawagan natin yan, hindi sasagot yan. Trust me. So, siguro mas maganda kaysa naman kikwento pa natin, babalikan pa natin, hindi na. Siguro, itinulog namin na to, nakipag-usap kayo sa issue mo ito, si Dr. Camille. Mas magandang kanyang pahayag, pakinggan mo, Okay, ito. Para sa lahat ng mga nalalove scam, alam niyo, importanteng malaman muna natin, unang-una, bakit tayo na-involve dito, bakit tayo na-engganyo. Siguro, dapat natin itindihin na kung mayroong pagkakataon na magkaroon tayo ng kaibigan, importante na talagang makita nyo in person. Ngayon, kung sabihin nyo na ito ay gumagamit tayo ng mga social platforms, medyo huwag tayo magtitiwala na talagang mapapadalhan tayo ng kung ano-anong regalo at sasabihin natin ay hinihinga kayo ng pambayad. Kasi kung sinabi na talagang kailangan ng pambayad, lalo na dito sa courier, tapos paulit-ulit kayo nagbibigay ng pera, medyo siguro isipin nyo na talagang baka naloloko na kayo. At doon pa pwede umpisahan na talagang itigil ang komunikasyon. At the same time, magtanong kayo sa ibang mga tao. Hindi pa pwede na talagang sasabihin nyo basta mag-iisip na lang kayo na magbibigay kayo agad ng pera. And then at the same time, talagang sabihin na natin na budol tayo at talagang nakakuha ng medyo malaking pera, siguro gumawa kayo ng paraan na talagang ma-report ito. At kung nakakaranas man kayo ng sinasabi natin na depression dahil kasi talagang malaking bagay yung nawala sa inyo, it's about time na hindi lang ito i-share sa mga kaibigan para maibsan yung nararamdaman na depression at kung ituloy-tuloy, pwede kayong mag-seek ng professional help para sa gano'n, mawala yung tinatawag natin possibility na magkaroon ng trauma or yung tinatawag na PTSD or post-traumatic stress disorder. So, sana mas maganda na magkaroon ng kaibigan na nakikita ng harap-harapan kaysa yung sabihin nyo na talagang mai-inlove kayo na hindi nyo pa nakikita at the same time nadidinig nila. Yan po. Maluwag na ba ngayon sa kalooban mo nang makausap mo kami? Hindi naman sa gusto namin bitagin kasi sinong bibitagin namin dito? Kahit na ako, alam ko scam to. Pag mga scammers, magagaling dyan. Kaya, anong pakiramdam mo ngayon?
medyo mabigat po kasi hindi ko rin po alam kung paano ko po mababawi yung pera. Hindi mo na mababawi. Huwag mo nang isipin yan. Kung mababawi ang pera mo, hindi mo mababawi. Dediretsuhin na kita, unfiltered. Hindi ako mangangako sa iyo at siguro magiging ewan. Si Bitag, realidad ako. Totoong mundong ginagalawan ko. Totoong mundo na nabubuhay ako. Kilala ko ang mga utak ng sindikato, mamamatay tao, mga scammers, manloloko, abusado. Kabisado ko. Kaya si Bitag ako. Ang gusto kong sabihin sa iyo, bibigyan kita ng susi ngayon. Ito, hawakan mo. Susi. Mama. Sige. Imaginary. Sa piitan ka, pwede kang lumabas. Buksan mo. Buksan mo ang pintuan. O, labas ka na. Matagal ka na sa loob. Bihag ka niya. So, kung gusto mo malaya, simple lang. Buksan mo. Alis ka na dun sa selda mo. Huwag ka na magpapaniwala. Sa susunod, wala kang mapapala dyan sa mga love scam. Maraming mga taong nabibiktima sila. May sinasabing, ito yung Stockholm Syndrome. Nauso ng panahon yan ng mga kinikidnap. Pag na-research mo at pag kinidnap sila, alam nila kung minsan kinikidnap sila, pero napapalapit sila doon sa mga nambihag sa kanila. Ang nambihag sa'yo, hindi totoong tao pekendos Ito na lang ang tanging magagawa ko para sa'yo. Nagsasalita ako bilang si Bitag, practical. Hindi mo na kailangan naman kung sino-sino dito. Kasi hindi rin makukuha kahit sinong kakausapin mga law enforcement authorities. Bago ka papasok sa mga ganitong klaseng situations. Simple lang. Total, kilala mo naman kami. Kakausapin mo lang naman ako. Ako naman yung tulfong madaling lapitan Face to face Diretso ako, upo ako sa'yo, makikinig ako, sasabihin ko, wag mo itutuloy. Niloloko ka niyan. Kung gusto mong makasiguro, at sino man sa inyo ang nalalagay sa sitwasyon, napapaibig kayo, ang imagination ninyo, grabe, na parang tingin ninyo si Prince Charming kausap ninyo, pero ang pangit, mukhang puwet. Tapos Mariosep, mukhang ari ng unggoy o kabayo. Kaya magpapaniwala, sobrang imagination ninyo na parang akala ninyo umiral ng inyong Prince Charming na parang akala ninyo, si Mariosep. Kaya ikaw, Raul, tawa ka ng tawa. Buti nga ka mo, wala si Aisley dito. Si Aisley, sabi niya, kahit mag number 3 na lang ako. Kung may number 1, may number 2, number 3. Simple lang. Hindi ako nagiging bad trip sa iyo, pero ginigising kita. Kilala mo na ako ngayon. Lapit ka lang anytime. Pag wala ka magawa sa bahay mo, punta ka rito. Sige, usap tayo. Andito marami mga staff. Marami kaming staff dito. Gusto mo mag-TikTok? Sige, tutulungan ka namin. Ipoproduce pa namin TikTok mo. Malay mo, baka sumikat ka pa ngayon. Tuturuan ka pa na namin ng mga angling lahat. At baka kumamal ka pa ngayon dito sa parting to, pag nag-TikTok ka, baka gusto mong magkaroon ng million views. Kahit hindi na po. Pero, million views. Pero this time, makakapaghanap ka ng collab. Ikaw naman ngayon ang tatanggap ng pera. Hindi ikaw yung labas ang pera. Hindi dapat sa'yo. Papasok ang pera. Okay ba sa'yo? Okay. Saan ka ba nakatira? Alabang po. Ilan ba kayo magkakapatid? Kung ako'y magtatanong lang, mag-isa ka lang or ilan kayo magkakapatid? Sa mother tsaka sa father ko, dalawa po kami magkapatid. Okay. Dalawa kayo. Opo. Mhm. Kasi may mga kanya-kanya na po sa yung pamilya. Yung Malimit ka friends. ba mag-isa? Opo. Madalas po. Madalas ka? Opo. So, lagi kang alone. Yes po. Tapos, lonely ka lagi. Opo. Alone ka na, lonely ka pa. Tama? Tama po. Kaya pag medyo nakausap ka ng hindi mo kilala, tapos medyo nagkaroon ng kunting, alam mo na, engagement na umiiral agad yung imahinasyon mo. Opo. Okay. Hindi kita masisisi. Pero ngayon, sa parting to, tuloy mo lang ang pagti-TikTok mo. Alright? Kaya lang, pakiusap lang, ano?
huwag ka na magpapaniwala sa mga online scam na mga lumang tugtugi na yan. Opo. Usap tayo sa baba, ha? Sige po. Mas marami pa akong mabibigay na tips sa'yo. Sige po, Sir. Huwag na tayo sa ere, ha? Opo. Baka kasi gayahin eh. Opo. Di ba? So, style na lang yan. Diskarte lang to. Makakatulong pa kami sa'yo. Usap na lang tayo sa baba, ha? Sige po. Maraming salamat po. Huwag ka nang maiiyak-iyak. Hindi kawalan yan. Malaya ka. Okay? Opo. Alright? Salamat okay na sa'yo. po. Okay na sa'yo? Okay na po. Sigurado ka na? Opo. Okay, sige. Higit sa sumbungan, imbestigahan, anumang reklamo, binibigyan naman ng solusyon, action. Kumisa kinakausap po namin. Tulad ng nakikita nyo ngayon. Nagsusumikap po kami talagang masolusyonan. May mga problemang hindi natin masusolusyonan. Pero mas maganda lumalabas ang sama na loob ng tao nagsusumbong. So hindi lahat nabibigyan ng solusyon. Hindi, wala hong perpektong mga nagbibigay ng solusyon. Pero yung bang ikaw na mismo nagkaroon ng self-realization sa tulong ng mga pagdating ng legal expert tulad ng Batas Mauricio or mga psychologists o sino pa, mga law enforcement. Ganito po kami sa Bitag, hindi po kami chismis, hindi po kami showbiz. Investigator po ako dahil ang nag-iisang pambansang sumbungan may tatak sa tulong serbisyo. Yung tatak, Bitag. Ako po si Ben Bitag Tulfo. Ito po ang hashtag ipabitag mo.